Bakit nga ba na-suspended ang last pay later mo at paano ito maayos? Tara, alamin natin. Siguro naman, nung o-order kayo dito sa Lazada, experience ninyo na nung time na mag-checkout na kayo, at gagamitin nyo sanang mode of payment ay last pay later, ay ganito ang lumabas. Your last pay later account has been suspended. So, syempre, wala kayong kaalam-alam kung bakit at paano nangyari iyon. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit at paano maayos ang nasuspended ninyong last pay later. Ang una na nga riyan ay meron pa kayong outstanding bills. Kung magkaiba ang outstanding bills sa late payment. Yung late payment kasi is nahuli lang kayo ng bayad ng ilang days or 1 to 2 weeks. Samantalang yung outstanding bills ay ilang buwan nyo nang hindi nababayaran yung loan ninyo. Paano nyo mapifix yung ganito? Siyempre, magbayad tayo. Pag nakapag-settle tayo ng payment natin dito sa last pay later, ay asahan ninyo na babalik din yung account ninyo at magagamit nyo na sa pag-order dito sa Lazada. Pero mag-antay muna kayo ng at least 1 week. Hindi naman yan agad-agad mati-check ni last pay later. So next naman na nagiging dahilan ay unusual activity. So dito maraming sakop si last pay later, si Lazada mismo para masabi na unusual activity yung account ninyo. Pero yung isa sa pinaka-the best at common na may example ko sa inyo ay yung voucher abuse. Kagaya nga ng mga sinabi ko sa past video ko, ang voucher ay may limit kada araw. Halimbawa, ang limit lang ni Lazada or ni last pay later ay 5 voucher per day pero yung ginamit nyo umabot na sa 10. Kaya madidetect na siya as voucher abuse. Kaya dapat may limit lang yung pag-order ninyo na merong voucher. So lastly naman ay high risk. May category yung risk sa Lazada. Ang pinakamataas dito is yung high risk. Kapag sinabing high risk, bigyan tayo ni Lazada ng maximum of 30 days para ma-address kung ano ba yung high risk sa account mo. Kaya ang dapat mong gawin is kontakin ang customer service, mag-chat kayo sa live agent, tumawag sa mga phone number nila. Pero dito, ang mabibigay kong example ng high risk ay yung multiple accounts. Kung kayo ay may multiple accounts, please lang burahin nyo yun. Ngayon, ang mga TikTok, Lazada, Shopee ay nag-strict na dapat isang account lang per person. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang!